Ngayon sa Pinoy Extreme, pag-uusapan natin yung tinatawag na power at bakit kailangan siya, importante siya, crucial siya sa pagpapatupad nung mga bagay na sa tingin natin makakabuti sa bansa natin. It's a very common word, but we rarely understand the full weight of what it means to have power. Well, sabi dito, so dapat sunod-sunuran sa China? Paalipin na tayo kasi wala tayong karapatan mag-voice ng para sa atin. Bayad na bayad lang sabi ni Sastrogando Sasot. Sunod-sunuran ka nga sa Malaysia over Sabah, dead ba ka lang? Sunod-sunuran ka rin sa Vietnam over their occupied features sa WPS. Deadma ka lang din na inaalipin ka rin ba nila? Or dito, or di ito kasama sa script nyo sa social media command center na pinagtatrabahuan mo, wawa ka naman, sunod-sunuran ka lang sa script at wala kang alam sa history ng pangyayari. Well, a lot of people try to assert diba? Their claims, their wants, their values over the things that they want. But they do not have an idea kung paano mapapatupad yung ganong klaseng wants nila sa mga bagay-bagay. Best example dito yung napanalunan nating arbitration case sa China. Yes, panalo ka sa papel. Now, the next question is, how can you enforce the decision? Kung ayaw ng kabilang party, anong magagawa mo? Do you have the power to enforce that decision towards another country? If that would happen, diba? Kung hindi sila pumayag, paano mo makukuha yung kiniklaim mong teritoryo? Away yan. Kung hindi makukuha sa diplomasya, anong next? It's going to be taken by force. Diba? So, anong ending? Gera half day? Panalo China? Ganon? See, madali lang mag-claim ng mga bagay na ito gusto ko, ganyan, ganito dapat. Pero, a lot of Filipinos do not understand ano yung kapalit para makuha nila yung ninangaw-ngaw nila or yung sinasabi nila. Madali lang kasi mag-demand, madali lang maging entitled kasi dapat ganito ginagawa. Pero a lot of Filipinos do not have an idea ano talaga yung kapalit nung gusto nila. Entitled lang sila kasi nga they are sitting comfortably doon sa likod ng keyboard nila at humihiling ng kung ano-anong kalokohan na hindi nila alam yung kapalit. Ngayon, punta natin sa local, 'di ba? Sa dalawang tao na nagkasuhan sa courts natin and nagkaroon na decision, madaling i-enforce yung resulta ng decision ng korte. Bakit? Kasi usually, may power yung korte natin through the executive branch para i-enforce yung ruling ng decision nila. 'Di ba? So, hindi siya katulad ng kung saan dalawang bansa yung magkakaroon ng disagreement, lalo na yung kabilang party hindi naman nila tinatanggap yung resulta ng arbitration na yon. So paano mangyayari doon? Hindi tinitake in consideration ng mga Pilipino yan dahil well, matatapang tayo bansa tayo ng matatapang pero hindi tayo bansa ng matalino. Hindi tayo bansa ng mga nag-iisip. Matapang lang tayo. And walang gagawin yung tapang mo kung mas malakas yung kabilang panig na kalaban mo. Well, this is Pinoy Extreme. Gising Pilipinas. Have a good day.